So, uwi na mga kaibigan. At kasama ko si George. Si George naka-click siya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tataka po si Dan Can Ride. At nagbabalik po ako ngayong gabi para ituloy ang aking vlog. At ito, pauwi na ako sa aming bahay. So, sana makauwi tayo ng safe dahil gabi na. At nakakatakot sa kalsada. Tayo mag-iingat. At napakadelikado sa daan. Huwag tayong masyadong kampante. Huwag tayong masyadong tiwala dahil marami pwedeng mangyari pagsapit ng dilim. Minsan gusto ko bumabiyahe sa gabi kasi walang traffic, walang mga sasakyan, walang masyadong motor, maluwag ang kalsada, malamig pa. Kaso minsan alam nyo na, sa Maynila, kung saan pa mga kalsada sa Pilipinas, delikado nga kasi maraming masasamang loob, mga nagkalat sa 10 oras ng gabi. Kaya tayo palagi maingat, no? Minsan may mga umuwi ng lasing, diba? Masyadong kampante na ganyan-ganyan, di raw sila maano. Palagi natin tatandaan na hindi tayo safe, hindi talaga tayo safe. Saka minsan sa gabi, yung mga nagmamaneho, mga puyat na, iba mga nakainom pa, hindi ba? Yun yung malala mga nakainom galing sa gimikan, tapos magdadrive pa, no? Akala nila okay pa sila, pero hindi Nakakilalaan yung mga sarili nyo, no? Hindi forever ay same age tayo, no? Hindi nagbabago. Tumatanda tayo, hindi tayo pabata, no? Patanda tayo. Kaya minsan nagugulat ka na lang, parang dati kaya ka pa, pero bakit ganun, parang hindi ko na kaya. Parang hirap na ako magmaneho sa gabi. Saka bakit ang lakas na ng tama sa akin ng alak. Dati kaya ko pa yung mga 3 bote, pero ngayon ang bilis ko na malasing, hindi ba? Kaya kailangan kikilalanin mo maigi sarili mo, di ba? Napakadelikado sa daan. Yan ang napakadelikadong lugar kasi maraming dumadaan dyan kung sino-sino, hindi natin kilala, diba? Hindi natin alam kung ano ang intention nila o layunin nila, kaya sila ay nasa kalsada pa. Oo nga, nakauwi ka nga ng safe araw-araw, gabi-gabi, pero wag na nating hintayin. Kaya kailangan maging alerto tayo, no? Lalo na ikaw, umuwi ka mag-isa, di ba? O kunyari, panggabi ka, call center ka, di ba? Madalas umuwi ka ng madaling araw, kaya mag-iingat ka kahit sabihin mong wala namang gumagalaw sa'yo pag ikay naglalakad sa lugar nyo kahit 10 oras ng gabi o madaling araw, pero wag naman sana. Kaya palagi tayo mag-iingat, palagi ka magdadasal. Napaka-effective ng pagdadasal, no? Totoo yan, napaka-effective. Maraming nagsasabi na napaka-effective ng pagdadasal, kaya tayo maniwala, manalangin tayo, wala mawawala. Di makakawala ng pagkalalaki yan o pagkababae kung ano pa yung inisip nyo, pero napaka-effective nyan. Totoo yan, mararamdaman mo na lang yun mararamdaman mo na lang. Hindi mo man makita o hindi mo man marinig, pero mararamdaman mo yan. Oo, paunti-unti mararamdaman mo. Hindi yung biglaan na huwag kang mag-expect ng ganun. Mararamdaman mo siya, ipaparamdam sa iyo ng Diyos yan. Kaya tayo maging maka-Diyos, mapagkumbaba, matulungin, mapagpatawad, at kung ano-ano pa, no? Totoo yan. Kaya kung sino ka man na naririnig sa mga sinasabi ko, magbago ka na, no? Huwag ka mapanlamang, hindi mo yan madadala sa langit. Ngayon tuwan-tuwa ka, pero darating ang araw na ikay tatanda na walang kasama. Tapos isipin mo yung babalikan mo yung mga masasayang nakaraan mo na, di ba? Na kompleto kayo, ganyan-ganyan, sa pamilya, no? Darating ang time na parang nag-iisa ka, na wala nakikinig sa'yo, wala kang mapagkasabihan ng problema mo, di ba? Darating yan, kaya wag mo nang intayin. Kaya ang gawin mo, magbago ka, no? Huwag kang manlalamang ng kapwa dahil hindi mo madadala sa langit. Huwag kang matapobre, mapagkumbaba ka dapat. Hindi palagi nasa taas ka. Ang mundo ay bilog ang mundo. Darating sa point na ikaw ay nasa baba, diba? Gusto mo mangyari yun? Gusto mo maramdaman yun? Di ba hindi? Kaya hanggat maaga, mag-isip-isip ka na, diba? Mag-isip-isip na tayo. Ang mundo ay bilog. Yan yung isa sa mga narinig ko na ako'y talaga nag-isip. Ang mundo raw ay bilog. Parang napakalalim nung salita na yun.
Parang napakalalim. Parang bigla akong kinilabutan. O tatanungin ko, ano ang mararamdaman mo o ano ang naisip mo pag narinig mo sinabi ang mundo ay bilog? Literal, sige, totoo naman, bilog ang mundo. So ano pa yung mga naiisip mo? Diba? O, katulad nga ng sinabi ko kaganina, minsan nasa taas ka, minsan naman ay mapupunta ka sa baba. Minsan masaya ka, o ngayon ay masaya ka, wala kang nararamdamang sakit, masaya ka, may nakikinig sa'yo, may nahingan ka ng tulong, pero minsan darating din yung time na walang nakikinig sa'yo. Kahit anong sigaw mo, walang gusto makinig, wala kang makasama, wala nang naniniwala sa'yo, wala ka nang mahinga ng tulong, ina-add mo yung friend mo pero naka-block ka, diba? Walang pumapansin sa mga direct message mo, sa mga PM mo, para kang isolated, nakahiwalay, diba? Parang nasa isang isla na walang nakakaalam na nandun ka, no? Kahit anong sigaw mo, walang makakarinig kundi ang mga isda o mga alimango o ang sarili mo lamang, di ba? Ano yung pakiramdam na gano'n, di ba? Nakakalungkot, nakakapraning, di ba? Nakaka-stress kung i-imagine mo. Nakakatakot, nakakilabot. Oo nga, minsan masarap talagang mag-motor sa gabi, kaso ang dami naman sobrang tutulin, no? Di mo alam kung lasing o siguro tuntua lang dahil napakaluwag ng kalsada, no? Nakipagkarera. Yan, parang ganito, di ba? Sobrang ingay kasi, naiingayin ako, parang alam mo na, hinahanap ko kasi sila isa-isa kung nasan yung mga pesto nila para maiwasan ko, para hindi ako makasagi o madikitan yung iba. Pero dapat hanggat maaari lalayo ka, huwag naman yung dikit na dikit, mga ganyan yung kalayo, huwag naman sobrang dikit para hindi naman natataranta yung ibang kasabay mo. Magpakabit tayo ng no, pag nanakaw yung motor mo, malalaman mo agad. Kumbaga GPS, no? GPS, matutuntun agad kung saan niya dinala yung motor mo, saka mahuhuli agad yung nagnakaw. Nakakaganina, may antulin-tulin magpatakbo ng motor, tapos mayroon pa siyang angkas na babae, no? Mag-isip-isip kayo, masyadong matulin, maawa kayo dun sa angkas nyo, maawa kayo kasi malamang naiihina yan sa sobrang takot, no? Kasi ang tulin mo patakbo, wala naman siyang control, ikaw yung may control, kaya maging maingat tayo. Pili mo humahanga sa iyo yung kangkas mo dahil pili mo ang galing mo magmotor, no? Hindi, wag ganun. Bisit na sa iyo yun kasi ganina mo pa siya tinatakot. Irresponsable ka raw, ang bilis mo raw magpatakbo, hindi mo inisip yung kanyang kaligtasan. Saka pag nakita ko ng ganun, naawa ako, lalo na kunyari may mga kasama mga anak, ganyan, no? Ang tingin ko doon sa driver, parang pabaya, pabaya, sarili lang iniisip, kumbaga parang irresponsable, wala sa tamang pag-iisip. Mali yung kanyang mali, irresponsable. Naawa ko doon sa anak mo, kaya ikay magdahan-dahan ka sa pagmamotor. Ito ganitong oras, may mga nagpapakita na rito, white lady. Uy, nako, nakakatakot. Ano ba yan? Tingnan, hanap tayo ng white lady. White lady. Katakot. Ay, nako, bisa natin. Nako, patay. No, may nagpapakita rin, no. Nako, nakita, nakatakot. Ay ba yan? Ay, uwi na tayo. Nakatakot. Kanya-kanya sila ng baluarte. Kanya-kanya sila ng baluarte. Meron pa dun. Ito, mga duwende pa to. Katakot talaga. Bata ako, no, naging gala rin kasi ako, tonto ako, ang saya-saya ako pag, alam mo yun, pag naggagala kami kasama yung barkada, kahit madaling araw na, naglalakad kami sa ganyan, yung mga gilid ng kalsada, pinupunta namin yung mga barkada namin, kahit madaling araw, madilim, no, parang wala kaming takot, kumbaga parang ang laya-laya namin. Pero pag tumatanda ka na, no, parang nagiging mas matatakutin ka na, no? Ang dami mo nang kinakatakutan, ang dami mo nang gustong iwasan, iniiwasan. Masyado kang nagiging parang alam mo yun, protective sa sarili mo, sa pamilya mo, no? Siguro dahil sa ang dami ko nang napanood na kung ano-ano.
Dami ko na nabalitaan. Kasi yung mga bata tayo, hindi natin masyado pinapasin, di ba, yung mga bali-balita. Parang ayaw natin marad ng mga balita. Ang gusto natin panoorin yung mga cartoons, di ba? Yung mga paborito natin show, yung mga nakakatuwa, nakakatanggal ng lungkot, di ba? Pero pag matanda na kasi parang, alam mo na, yung mga comedy shows, no, parang minsan hindi ka na masyadong natatawa. Yung mga movies, parang hindi ka na masyado interesado. Siguro dahil na rin sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Kaya parang lahat meron na tayo. Lahat ng bagay kaya na natin kunin. Lahat ng palabas pwede na natin panoorin. Mga pelikula kaya na natin mapanood, i-download na lang yan. Hindi katulad dati, napahirapan talaga. Swerte mo kung may markila kang ganong pelikula sa mga video rental, di ba? Ngayon kasi parang boring na, no? Wala na masyadong thrill. Iba talaga ang mga lumaki ng 90s, di ba? 2000, talagang exciting talaga. Exciting, hindi katulad ngayon, no? Parang naawa nga ako sa mga generation ngayon kasi marami silang mga bagay na madali na lang kunin, kumbaga parang nawawalan na sila masyado ng, alam mo yun, ng challenge, na excitement. Kunyari, kung bata ako, batang 90s, tapos alam mo na, bigla kang mapadpad sa present day, di mo gugulit ka, parang uy, parang ang lahat ang dali na lang, lahat makikita mo na sa internet, hindi ka na mahirapan mag research, di ba? Meron na tayong chat GPT, AI, kung ano-ano na technology para mapadili yung ating mga gawain. Pero yung mga kabataan yun, parang hindi nila masyado na-appreciate. Kaya kailangan turuan natin mga anak natin na mamuhay na simple. So hanggang dito na lang mga kaibigan, kita kayo sa next video. Peace!